mga bossing. O eto, sa susunod nating topic, yung ICC, mga kababayan. O eto. Investigation. Ano sabi nung nagkomento kanina? Si BP Sara, hahaina ng impeachment complaint ng November. Yung ICC, November din. Baka sabi nga po dito ni Attorney Nery Colmenares, mga kababayan, baka biglaan pa yan. Ay bakit daw? Kasi daw doon sa mga sinabi o yung mga pag-amin ng dating Pangulong Duterte doon sa kanyang press conference sa Senado. Ay! Hindi ba? Hindi. Sorry naman, Coco. Kala namin kasi press conference yun eh. No? Sorry naman. Hearing pala yun. Oh, doon sa inamin sa hearing ng dating presidente. Mukha po kasing press conference, mga kababayan. No? Ang babait magtanong ng ating mga senador. Oh, parang biglang nabahag ang mga buntot kay dating Pangulong Duterte nung ating mga senador. Ang nag-stand out lang po, mga kababayan, ang talagang yung makikita natin na ang layunin is mag-imbestiga talaga. Wala pong iba kundi si Senadora Risa Hontiveros, mga boss. O, di ba? O, game. Bakit daw po baka biglaan o baka ihinto na yung investigasyon at rekta nang ipadala yung warrant of arrest, no? Papakinggan po natin, mga bossing. Kasi naman talagang yung hearing na yon, ang dami po nating narinig na pag-amin. O, game. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and ihihinto, no? Hindi daw po siya magugulat, mga kababayan, kung ihinto na yung investigasyon ng ICC. Bakit pa namin itutuloy yan? Eto na, oh. Nanonood kami sa YouTube, no? Pinapanood namin yung live ng Senate, sabi ng ICC. Lahat sinabi na eh. Oh, bakit pa kami mag-iimbestiga? Siya na mismo ang nagsabi nung mga dapat naming marinig. Hinto na yan. Punta na agad tayo doon sa pag-asikaso ng warrant of arrest. Sabi ni Frozen Soul, late but present. O, di ba? Sabi ni Luisa Navales, watching from Dubai. Si Shiro Kansaki, committee chairman, yung mga senador sa Green Ribbon Committee. O, tuloy. Issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Aba, at least gumawa, no, ng history, gagawa ng history si dating Pangulong Duterte, kauna-unahang Asian. Sabi ni Rain Dalab, can we trust Senator Jinggoy Estrada after nung hearing na ginawa na yon? Nakakadismaya. Tsaka yung hirit ni Jinggoy, mga kababayan, na dating Pangulo, bakit hindi po kayo makalingon sa kaliwa? No? Yung hirit ni Jinggoy na gano'n, yung kumbaga para maging comedy, para kunyari may tawanan, seryosong usapin, madami yung tinegi, tapos bigla kang babanat ng gano'n. Kaya naman po, ayun, nasita ni Risa Hontiveros, hindi dapat ito ginagawang katatawanan. Ganyan po tayo, ganyan, wala tayong magagawa eh. Ganyan yung mga senador na nakaupo ngayon eh. O, game. Kaya sinasabi ng iba, sa Quadcom, talagang nagkakaalaman. Bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saglit lang ho, mga kababayan, bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant. Ano ba ang masasabi ng Pilipinas dito? Pupunta lang ho tayo, mga bossing, doon sa nabitawang salita po, mga kababayan, ni Menardo Guevara. Tama ba ako? Si Menardo Guevara kasama sa nagsabi nito. Solicitor General. Tama. At Secretary Boying Remulla, mga kababayan. Hindi kami tutulong sa investigasyon yan. No? Pero hindi din kami aawat pag gustong pumasok niyan. Ano ibig sabihin nun? Kung papasok, dala na yung warrant of arrest. So ano ang nun? Ending nun, mga bossing? Posible
na ma-serve ang warrant of arrest. Kasi hindi naman daw ho sila haharang eh. Hindi lang sila tutulong doon sa investigasyon. Di ba? So welcome ICC talaga. Nang walang kahirap-hirap po, mga kababayan. Sabi ni Just Vincent, sana pati si Kibuloy ma-extradite na sa US bago magtapos ang taon. Para wala na tayong problema, ano? Mabawasan ang problema ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Ito ang paniniwala ni Attorney Nery Colmenares, Si Joel Villanueva, isa pa din yan, sir. isang human rights lawyer at chairperson ng progressive group na Bayan Muna. Kapag nangyari ito, ang dating Pangulong Duterte anya ang magiging kauna-unahang Asian na sasailalim sa isang pagdinig sa ICC. Sa testimonya ni Pagdinig pa lang. Kauna-unahang Asyano na sasailalim sa pagdinig ng International Criminal Court, mga kababayan. O, tuloy. dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado noong October 28, sinabi nitong inutusan umano niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban sa operasyon. O, yun lang po, mga bossing eh. No? Yun lang po, tapos na ang laban eh. Actually pair pa si Senadora Risa Ontiveros dyan. Bakit ho, mga kababayan? Ilang beses niyang inulit, ilang beses niyang itinanong para malaman kung talagang naiintindihan ng dating Pangulong Duterte yung kanyang tanong. No? At ilang beses din na sinagot na kitang-kita natin na naiintindihan po ng dating Pangulong Duterte yung katanungan, oo, yes. Inuudyukan namin. Pinapaudyukan ko sa mga kapulisan na para manlaban yung mga suspect. Biruin niyo po yun? Susuko na? Hindi. Hawakan mo yung baril mo. Sige, hawakan mo yung baril mo. Boss, suko na ako. Hindi. Ano? Pag hindi mo hinawakan niya, yayari ka namin. Di ba? Susuko na ako. Hindi. Tapos biglang papasok doon yung mga tinuran o sinabi ni Bungo. Papasok sa isip ng pulis yun. 500,000? Bagbuhay? 2 million pag nanlaban. Ayun na po, mga kababayan. Napakadali na po na mag-ano nun. Napakadali na pong mag-desisyon nun sa kapulisan. 'Di ba? Yun ang epekto po, mga bossing, nung reward system. Tuloy. Pahayag na ito, mas pinalalakas pa umano ang kaso laban sa kanya sa ICC. Kaya naman umaasa ang mga abogado gayon din ang mga kaanak ng EJK victims na makikipagtulungan na sa ICC ang Oy, eto gusto ko to. Kwentong kutsero, wala na kayong magagawa. Aminin mo na. Aminin mo naman o hindi na mas marami pa ding naniniwala sa mga Duterte. Boss, ano nangyari? O tanong ko na lang, 'di ba, Ma'am Brenda Barton? Shoutout sa iyo. Eto gusto ko sagutin mo since nag-comment ka tapos sinagot ko. Sasagutin mo to ano nangyari doon sa Mautog? Sige, dali. Para pagka sinabi mo na ganito, ganyan, na ipaliwanag mo kung paano kayo dumadami, kung paano dumadami yung naniniwala. Sagutin mo lang, ano nangyari sa Mautog? Bakit wala nang Mautog? Bakit wala na yung Mautog? Padami ng padami hanggang sa nag-ending yung inyong Mautog, yung inyong people power na sinasabi sa EDSA, ang natitira na lang doon si Morales. Padami ng padami. Ano yun? Patawa? At naniwala pa kayo dyan sa tao na yan, parang si Trillanes. Hindi. Ano na nangyari doon sa Mautog? Di ba? Ano ang mangyari doon sa Mautog? Parang Kibuloy lang din yan eh. Di ba? Ano sinasabi nyo? Naku, eto namang si Mark Ramos. Panay ang sigaw, malapit nang mahuli si Kibuloy. Nandiyan na, mahuhuli na si Kibuloy, pero hanggang ngayon, nasaan ang ending ni Kibuloy? Nandun, sa Oblo. Nasa Oblo! Hanggang Tebats na lang. Bakit? Wala na eh. Wala nang mga naka-duty sa gabi. Tebats na lang ang katapat. Di ba? Hindi mo masagot kung ano nangyari doon sa Mautog ninyo. Game. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Para sa kanila, mahirap makamit ang hustisya sa Pilipinas bunsod ng umiiral na justice system. We still encourage President Marcos na una to cooperate with the ICC fully, and second, of course, to return to the ICC. But the shift in policy is already a major, departure from their previous stance. Ako mga kababayan, yung pagkakabitaw lang po ng ating presidente, tapos po ng pagkakabitaw po ng presidente ng mga tinuran niya na pag-aaralan natin yan pero hindi kami kukontra sa pagpasok ng ICC. Ibig sabihin nun, welcome ICC na po. Pinagaan lang po para doon po sa tenga ng mga DDS para hindi naman masakit sa dibdib. Pagka sinabi mo, welcome ICC! Yun po, intendidong-intendido ng mga DDS. Kapag sinabi mong hindi kami hahadlang sa pagpasok nila, medyo magaan po kasi mahirap po nilang intindihin yun Alam nyo naman po, yung mga DDS, no? Ganyan lang po yan. Yung welcome, madali nilang maintindihan. Pero yung hindi kami haharang, medyo malilito pa sila niyan. Diba? Kaya yung ginamit na wordings ni Department of Justice Secretary Boying Remulla, hindi kami haharang. Yung pagkasabing pa hindi haharang, ibig sabihin po kung malalim po tayo mag-isip, welcome ICC po. Tuloy. Sa dami ng hinawakan ng NUPL NCR na cases, isa lang yung pumasa sa ombudsman. Ayun po, mga kababayan. Kaya ayoko sasagot ng DDS Pag sinagot natin, nawawala na sila. No? Kaya hanggat maaari, hayaan ko na lang dyan mag-comment na mag-comment. Ayun, wala na si JJ, nandiyan ka pa. Sagutin mo lang yung gusto naming malaman. Ano ang nangyari sa Mautog? Paano mo masasabing padami ng padami ang sumusuporta sa mga Duterte? Bakit paubos ng paubos? 'Di ba? Yung Mautog, hindi na po nag-comment, mga kababayan. Wala na naman tayong paglalaruan. Sige, mamaya ulit may papasok diyan. Kabayan ko, kapatid ko, one squad forever. Hello sa iyo, sabi ni Chris Angel. Tuloy. Isa lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa... Ito pong si nanay, nanay ng isang biktima, mga bossing. May napapansin kayo, mga kababayan, na ang atin pong DOJ parang ayaw makialam. Napapansin nyo yun? Kasi nandiyan na. Halos confession na po talaga yung sinabi ni dating Pangulong Duterte sa Senado. Parang idinidiin niya na yung kanyang sarili sa Senado, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Ma'am Brenda Barton, punta na lang si Duterte sa Europe. Ma'am Maite Baisa, shoutout po sa inyo. Tahimik ang DOJ. Bakit ho kaya? Hindi ho kaya dahil ang gusto, ang plano o ang strategy na ginagawa ni dating Pangulong Duterte, ididiin ko ang sarili ko dito sa Pilipinas. No? Kaya sumisigaw sila paulit-ulit, kasuhan nyo ako, kasuhan nyo ako, kasuhan nyo ako. Pag kinasuhan dito sa Pilipinas, mga kababayan, iisipin ng ICC, gumagana ang justice system. Maayos ang justice system ng Pilipinas. Kumikilo sila para kay Duterte. Ganoon. Ngunit mga kababayan, hindi. Tahimik po ang DOJ, tahimik. Bakit kaya? Baka, sige, para hayaan mo ng ICC ang mag-imbestiga dyan. Bawas tayo ng trabaho. Di ba? Kasi kapag dito nakasuhan si Duterte, mga bossing, baka may pagkakataon. Actually, malaki ang pagkakataon o malaki ang tsansa na hihingi yan ng house arrest. Kumbaga sasabihin ng ICC. Yun na, may mga kaso na siya sa Pilipinas Bumasi na lang tayo doon. Doon na lang tayo. Tayo na lang natin yan. Kapag walang nangyari, saka tayo bumana. Kaya idiniin ni dating Pangulong Duterte, hindi ko po kukuhanin mismo 100% itong idea na to na naisip ko.
nandiyan po si Sir Archie Beroya. Nung kinomento niya ito, mga kababayan, saka bago ako matulog, oo nga no, napaisip ako. Kaya idinidiin yung sarili para Pilipinas na ang magkaso at dito na lang, may mga kaso na sa Pilipinas eh. Oh, okay na yan, sabi ng ICC. Kaso mga kababayan, walang kumikilos. Ano? Pag dito, may chance na house arrest na lang po ako. Kita naman kasi natin, matanda na. Hospital arrest na lang po ako. So, baka yun yung estratehiya nila, mga bossing. Di ba? Kaso may pag-amin. Tuloy. Panunungkulan nito ni Marcos na sabi nga namin papasukin ng ICC at isuko na ito si Duterte. Madam, sinabi na po yun. In other way lang po, no? Para mas magaan doon. Talagang wala na yung mga DDS, ano? Hindi na nagkomento. Nawala na. Hindi na ako sasagot doon sa mga comment ng mga ng mga DDS para patuloy sila nagko-comment diyan. Biglang nawawala kapag inaano natin, sinasagot natin.